Until now, ang administration at ang mga oposisyon, both Congress and Senate, o kahit sa labas ng Kongreso, ang mga mamamayan, wala pang naipapakitang matibay na ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero yung akusasyon sa kanya, ang dating parang guilty na. Ayan po ay sa social media at sa media lang. Pero kung hindi naman aabot sa korte, baliwala yan. Garbage yan. Hindi ako konektado kay Martin Romualdez. Ako rin ay naniniwala na kung may ebidensya ay dapat siyang panagutin. Kasi siya ay dating speaker at malapit kay Saldico dito sa bilyon-bilyong korupsyon. Kaya lang, hindi po pwedeng puro sa pantaha, bintang, paratang, at speculation. Kasi hindi yan pwede sa korte. Kung ang gobyerno walang makitang ebidensya laban sa kanya, ay bakit hindi makapag-provide ang oposisyon sa Senado, sa Kongreso, at sa labas ng Kongreso at Senado ng mga ebidensya? Hindi kasi ebidensya yung paratang at sa pantaha o opinion. Hindi po. Dokumento ang kailangan. Naglabas sila through Senador Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na testigo na si Orly Gutesa. Nawala na eh. Hindi na ho nasundan yung kanyang pagpapaliwanag, hanggang sa ngayon nawawala na. Dahil nabuko na para namang scripted, dahil hindi ho masabi ang dire-diretso ang kanyang, hindi nga niya mabasa ang dire-diretso ang kanyang sinumpaang salaysay. Kaya nagagalit si Marcoleta, bakit daw mali-mali ang binabasa? Saka nakakita ng gano'n. Tapos ngayon ay hindi na ho maiharap ng oposisyon, lalo na ni Marcoleta, si Gutesa. Mukhang wala na siyang kontrol. Ngayon ang pinapalabas nila hawak na daw ng gobyerno, kaya daw hindi nila magamit. Ano yun? Ang testigong totoo at ang testigong mayroong talagang nalalaman, kahit sino maghawak niyan, ang sasabihin niya ay pawang katotohanan. Pero sa umpisa pa lang, sumablay na. Tapos sasabihin niyo sa bandang huli kaya nanahimik dahil tinakot ng gobyerno bumaligtad, abay panibagong speculation yun na hindi makakatulong sa paghahanap ng ebidensya. Yung inilabas ni Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, na 2 babae na di man empleyado nung company nagpapagawa raw ng malaking bahay dyan sa South Forbes sa Makati. Bilyon po ang halaga ng bahay dyan. Hindi rin malinaw kung talagang kay Speaker Romualdez yun. Kasi ang lumalabas doon, mayroong company na siyang may-ari, tapos sinasabi, stockholder lang si Romualdez. Pagka ba ikaw ay stockholder, conforme yan sa kung ilang percentage ang pagmamay-ari mo doon. At saka pagka korporasyon ang nang may-ari ng property, abay anong kasalanan doon ng mga stockholder? Lalo na kung maliit lang ang share, kung malaki man o maliit. Walang direktang dokumento na kay Romualdez yung bahay. Kahit na nasabi natin nagsisinungaling at hindi umamin si Diskaya, ay tinuturo ng 2 babae na siya raw yung nagsabing umalis na kayo dahil ang may-ari niya si Romualdez. Verbal yun eh. So ang ating hamon sa lahat, both government at oposisyon, maglabas kayo ng totoong dokumento na magpapatunay na ito si Martin Romualdez ay kasama sa korupsyon. Kasi ang sabi naman ni Romualdez, haharapin niya ang lahat ng ito. Hindi siya nagtatago, katunayan, hindi siya lumabas ng bansa. Nandito lang sa Pilipinas, dito lang sa Metro Manila. Bakit wala kayong ilabas? Yung mga oposisyon, pag nagsasalita, akala mo, kumpletong-kumpleto, detalyadong-detalyado. Kahit si Amy Marcos, kung magsalita, talagang durog na durog sa kanya yung pinsan niya na si Romualdez. Pero hanggang media, social media, hanggang speech lang, pero walang dokumento. Again, ang lahat ng yan, pag walang dokumento, garbage, basura. So, dapat maghanap kayo ng kompletong detalye ng ebidensya magpapatunay. Katulad na sinabi ko kanina. Ako man, pag nakita kung meron dokumento, abay dapat talagang kasuhan si Romualdez. Dapat ipakulong. Hindi naman pwedeng basihan yung sinabi ni
Escudero nun, na hindi siya natatakot kay Speaker. Yan daw ang nasa likod ng mga script. Sabi niya, scripted na mga banat sa mga senador. Puro paratang eh. May naipakita ba si Escudero na dokumentong corrupt si Romualdez? Wala naman. Sinabi lang niya, ang nasa likod ng malawakang scripted na pangyayari, investigasyon at akusasyon ay si Romualdez. Again, hindi pwede sa korte ang sa pantaha. Kung si Escudero ay naglabas ng dokumentong si Speaker ang merong kinalaman sa mga anomalyang ito, di dapat nakumbinsi na ang ICI, ang DOJ, at saka Department of Public Works and Highway at Ombudsman. Hanggang ngayon, hindi pa rin masigurado, matiyak ng Ombudsman kung may ebidensya. May nagrekomenda na kasuhan, pero hindi nga nila ipapail ang kaso kung malasado. Dahil ang purpose ng gobyerno, gusto nila makulong at mabawi ang pera. Hindi pwedeng basta ma-file lang ang kaso. Pagkatapos i-file, madidismiss kasi lack of evidence. Kaya nga, ang ginagawa nila, case build-up before Sandigang Bayan. Yan po naman. Tama yun. Para hindi ma-dismiss. Para makumbinsing mag-issue ng warrant of arrest. Ayun po yun. So, baka sabihin nyo, pinagtatanggol ko si Romualdez. Wala akong pakialam sa taong yan. Hindi ko yung kilala ng personal. Kung meron kayong ebidensya, kasama nyo ako na magsasabing dapat yan makulong. Pero ngayon, puro verbal, puro paratang, walang dokumento, ay suntok sa buwan yan. Tulungan natin ang gobyerno nag-iimbestiga. Huwag yung puro kayo paninisi. Sasabihin pa ng oposisyon, ay ang gobyerno namimili lang ng kakasuhan. Ay ang gobyerno meron lang ipinagtatanggol. Si Marcos ang mastermind. Ay puro kayo paratang eh. Maglabas kayo ng dokumento. Hindi basihan yung pinirmahang batas, yung budget na pinirmahan dahil yun ay batas para sa 2025 national budget. Hindi yun ebidensya. Kasi yung pagpirma ng Pangulo sa budget, yan ay obligasyon. Dahil Pangulo. Walang Pangulo kahit nung araw ang hindi pipirma sa budget. Dahil ang budget ay kailangan ng gobyerno at ng mamamayan taon-taon. Ayo, okay? So, wala talaga. Wala pa hong malinaw. Pero, kung tutulong kayo sa mga nag-iimbestiga at direkta kayo makapaghaharap ng dokumento at mga taong makapagsasabi ng tuong totoo, hindi yung gawa-gawa lang. Pwede hong makalabuso ang dapat makalabuso. Ipakulong, kasuhan at ipakulong si Romualdez kung may ebidensya. Pero kung wala, hindi pwede yun. Please like and share. So, huwag kayo magagalit. Gobyerno at oposisyon ang ating sinachallenge dito. Tama na, sobra na ang puro paratang at bintang. Puro laway lang yan. Garbage yan sa Kongreso, sa Korte, ang mga paratang without document and testigo na magpapatunay.